Actually, may dalawang aral po, pero isa lang yung ating pag-aaralan. Una po ay humility, kababaang loob. Yung pangalawa ay generosity. Yung generosity sa simpleng paraan, sabi lang dito, yung ibitahan mo sa kainan, hindi yung makakagabi sa iyo. Kaya ang ibitahan mo, sabi dito, mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, mga bulan, ang anyayahan mo, puro PWD at ito, yung mga hikaya. Generosity, yun po. Pero gusto kong pag-usapan natin yung una, humility. Ang sabi ko dito, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mas mahalaga po yung nagpapakababa kaysa yung nagpapakataas. Kasi nasa taas, ibababa. Yung nasa baba, itataas ng Panginoon. Humility, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mapahalin ka ng mga malapit sa iyo habang ikay dumadakila, lalo ka namang mapagpakumbaba sa gayon kalulugan ka ng Panginoon. May dalawang antas po actually itong pagpapakumbaba. Sabi lang dito, yung simple magpakumbaba ka sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. Meron pa pong level 2. Yung level 2 ito, habang ikay dumadakila, lalo ka naman magpakumbaba. Galit. The more that you become great, sabi ko lang, the more that you should be humble. Pakumbaba, pero mas magpakumbaba ka pa kung ikaw yung taong umangat, ikaw yung taong successful, ikaw yung taong nakatapos sa pag-aaral, ikaw yung taong manager, ikaw yung taong mas may pera, ikaw yung taong mas makisig. Kapag umangat ka pala, the more that you should be humble. Lalo ka maging magpakumbaba. Ano yung kabaliktaran? Ano yung other end ng humility, ng kapakumbabaan? Yun po ay pride. Ego. Kaya kapag ikaw ay hindi marunong magpakumbaba, isa lang, ibig sabihin doon, ikay yabang, ikay hambog. Iba po yung hangin, ha? Iba tao, mahangin lang talaga. Hayaan nyo na yung tao mahangin. Pero iba yung tao, mayabang talaga. Kasi ito yung posibleng may pagyayabang. Yung hangin, akala mo, hindi po pwede yabang yan. Pero may mga tao talagang kaya niya magyabang. Kasi talaga naman mahusay, talaga naman magaling. Ang problema ko, baka umangat ka, ikaw naman yung sobrang ego, super ego, super galing. Ito po, ang tawag dito sa spirituality, nakakatakot kasi, baka Diyos ka na. Self-love. Sarili mo na lang. Ang tama. Sarili mo na lang. Ang magaling. Sarili mo na lang yung ikaw lagi yung nakakaangat. Super ego. Self-love. Kaya, kinadayaan tayo ngayon na tingnan ang ating sarili at sa ganun, bago mag-burnout, sikapin natin magpakumbaba. Hindi po self-love, kundi po self-giving. Na the best virtue and character of a person ay humble, humility, kababaang loob. Ngayon, bakit ko binibigyan ng diin yan? Yung dalawang
ugali na isang tao, yung humility at yung pride, kasi pag ang naghari po sa ating tahanan ay pride, naku po, hindi mo rin tataka na ang bahay natin bato. Ang tawag ko po sa bahay na puno ng pride ay bahay na bato, batong puso. Eh bakit nandun tayo? Aalin ko yung, di ba may kasabihan tayo? Ano ba yun? Aalin mo palasyo kung ang mga naman ay wago. Sabi nila, palitan mo natin, gawin na natin chongo. Aalin mo ang palasyo kung ang mga naman ay chongo. Eh yung kabila, pride mo yun ha? Yung kabila, mabuti pa ang kubo kung ang laman naman o nakatira ay tao. Galing mo. Piloy na piloy po yan. At very spiritual kasi sinasabi sa atin, kapag ang tao puno ng pride, puno ng ego, ay bahay na baruyan, palasyo. Eh mabuti pa ang kubo kung nakatira ay tao, meron kapakumbabaan. Ang tawag ko naman po doon sa kubo ay tahanan. Isa, bahay na bato, isa naman, bahay na tahanan. Ano ba yung sabihin ng tahanan? Tahanan anak. Yan po ang root word yan. Ang tahanan, marunong umiyak. Ang tahanan, marunong umamin ng kasalanan. Ang tahanan, marunong magpatawad. Kaya po yung bahay na bato, tingnan nyo ha, yung bahay natin, pwede na dyan, patira kayo. Eh kung di naman kayo nag-uusap, bahay siguro yan, pero hindi tahanan. Ang laki mo na kaibahan ng bahay na bato at yung tahanan. Sa bahay na bato, kahit magkakasama kayo, kung di naman kayo nag-uusap, kung nagahali natin sa inyo, sugat ng puso, eh bahay na bato yan. Pero kung tahanan naman, ito yung nasaktan ka, ito yung umiyak ka, ito yung sinasabi mo, sorry ha, patawad ha. Ito yung kakain na ito, halika, sabay naman tayo kumain. Ito yung parang pakiramdam ko, may problema ka, makatutulog ba ako? Tahanan. May pagpapakumbaba. Sa pagpapakumbaba, ang gagamit nating mata ay mata ni Jesus. Mata na marunong kumilala ng sugat. Ang mata ng pananampalataya, ang mata ng pag-ibig, ang mata ng pagpapatawad. Nandun si Jesus sa tahanan na meron pagpapakumbaba, nandun naman ka ni Jesus na nagmamahal at nagpapatawad. Sa bagay na bato, walang kibuan, bahala ka na. Hanggat maaari nga, maunahan ito umalis ng bahay. Hanggat maaari nga, uuwi na ako, pagtulog na lahat. Nananatili ay sugat. Nananatili ang hapdi ng amay. Pwede naman sa mata ni Jesus, pwede magpatawad, tahanan, magpatawad na tayo sa isang Krista. Kaya ganda po, bago mag-vermans, tingnan natin, yung tahanan ko ba'y tahanan na ba ito? Bakit ko rin? Talaga naman, sobra-sobra ko din ang tamahala ni Mrs. at Mr. Sobra-sobra mahal ko ang anak ko. Sobra-sobra mahal ko ang magulang ko. Bakit ka din bato? Bakit yung sugat mas naghari kaysa iyak ng patawad?